Martial Peak, Kabanata 4469. Pagtanggi. Naunawaan ni Yang Kai ang sitwasyon. Lahat ng 6th Grade Heaven Opening Realm Masters na lumahok sa Dao Theory Assembly sa pagkakataong ito ay nakalusot sa realm na iyon sa loob ng huling 100 taon. Ilang taon na lamang ang nakalipas mula nang si Ning Daoran mismo ay sumulong sa Heaven Opening Realm, kaya paano siya magiging katapat ng veteranong 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ng Prison League? Hindi maiiwasan ang mga pinsala kung makakaharap niya sila. Ang Prison League ay naging napakalakas sa ilalim ng pamumuno ng League Master nito, Yellow Spring Heavenly Monarch. Mayroon siyang 7 6th Grade Heaven Opening Realm Masters sa ilalim ng kanyang utos at daan-daang kriminal na gumagalaw sa pagkakaisa. Walang lugar para sa mga kalahok na cultivator na tulad namin saan man kami magpunta. Napabuntong hininga si Ning Daoran na umiling. Bago lumahok sa Dao Theory Assembly, walang sino man ang maaaring umasa ng isang sitwasyong tulad nito na magaganap sa Prison Star. Sa 8 6th Grade Heaven Opening Realm Masters at daan-daang kriminal na kumikilos bilang isa sa Prison League, ang mga kalahok na cultivator ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Kamatayan lamang ang naghihintay na kapalaran para sa mga kalahok na cultivator kasunod ng isang engkwentro sa Prison League. Ang Prison League ay kumikilos ng labis. Lihim na nagulat si Yang Kai sa katapangan ni Huang Quan. Noong unang itinatag ang Prison League, pinatibay nila ang kanilang mga sarili sa Yellow Spring Cave sa pagsisikap na magsiksikan upang manatiling mainit, ngunit ngayon ay nagpasya silang lumabas ng may putok. Paano sila malalabanan ng mga kalahok na cultivator sa ilalim ng mga kalagayang ito? Hindi magtatagal bago tuluyang mapuksa ang mga kalahok na cultivator. Si Ning Daoran ay hindi sinasadyang nalantad ang kanyang kinaroroonan at tinugis ng ilang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters bilang resulta, buti na lang, isa siya sa mga core disciples ng Free and Unfettered Paradise, kaya marami siyang artifact para protektahan ang sarili niya at tulungan siyang makatakas. Kung hindi siya makakaligtas ng sapat para makilala niya si Yang Kai. Ngayong nagrally na ang mga kriminal sa Prison Star, ganoon din ang ginawa ng mga kalahok na cultivator. Kung hindi tayo magsanib puwersa, tayo ay ganap na mawawalan ng lakas upang labanan at mabuhay sa natitirang 3 buwan ng Dao Theory Assembly. Napangiti si Ning Daoran at nagpatuloy. Nakatanggap ako ng balita na si Lin Feng at ilan pang fellow brothers ay nagtipon-tipon at naghahanda ng harapin ang Prison League. Junior Brother Yang, bakit hindi ka sumama sa akin? Kung mas marami ang ating bilang, mas malaki ang ating lakas. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip-isip, dahan-dahan siyang umiling. Hindi. Ako. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang dumating ang isang marahas na puwersa mula sa itaas. Sunod-sunod ang dagandong nang bumukas ang lupa at gumuho ang kanilang pinagtatagwan. Isang malamig na pagngisi ang umalangaw-ngaw. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa makakapagtago. Shua shua shua. Sa gitna ng bumabagsak na dumi, ilang figure ang tumaas sa kalangitan. Binuhat ni Yang Kai si Lu Jing habang nakatayo sa tabi niya sina Hui Go at Ning Daoran. Pagtingin niya sa paligid, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Lingid sa kanyang kaalaman, napalibutan na pala ng mga tao ng Prison League ang lugar na ito. May 8 figure sa paligid nila, na bumubuo ng isang mahigpit na pagkubkob. Naging malungkot ang ekspresyon ni Yang Kai dahil sa sandaling ito lamang niya napagtanto na matagal nang nalantad ang kinaroroonan ni Ning Daoran. Ang paglipad sa kanilang ulo kanina ay para lamang bumili ng ilang oras at manhid sa pakiramdam ng panganib ni Ning Daoran. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay tulad ng binanggit ni Ning Daoran kanina. Ang Prison League ay gumagalaw sa pagkakaisa. Kung hindi, imposible para sa 8 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ng Prison League na lumitaw sa lugar na ito ng sabay-sabay. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Firm Gold Heavenly Monarch. Sa kabilang banda, sumigaw si Blue Flame Heavenly Monarch, kang yan. Masama ito. Mabilis na bumuo ng Heaven Silang Earth Locking Formation. Hindi nila akalain na lilito si Yang Kai dito. Ipinapalagay nila na nag-iisa si Ning Daoran, ngunit huli na para mag-set up ng formation sa oras na mapagtanto nila ang kanilang pagkakamali. Bago nila makumplito ang formation, hinimok na ni Yang Kai ang kanyang space principles na ibalot sina Ning Daoran, Hui Go, at Lu Jing at mawala sa paningin. Inabot ng Yellow Spring Heavenly Monarch at sinunggaban sila para lamang umakyat na walang dala, dahilan para magngangalit siya ng galit na galit. Gagong brat na ito. Kung hindi dahil kay Yang Kai, hindi na sana nakatakas si Ning Daoran. Ang Yellow Spring Heavenly Monarch ay bumuo ng isang set ng mga hand seal bago lumingon upang tumingin sa isang tiyak na direksyon at sumigaw.
Habulin mo. Kumislap ang kanyang figure at nanguna siya, kasama ang 7 6th grade Heaven Opening Realm Masters na mabilis na sumunod sa likuran. Ilang daang kilometro ang layo, 4 na figure ang lumabas mula sa void at sinimulang suriing mabuti niyang kay si Ning Daoran, na naguguluhan sa huli. Senior Brother Ning, suriing mabuti ang iyong katawan kung may kakaiba. Pinaalalahanan niyang kay ang kabilang partido. Naniniwala siyang perpekto ang pagtatago niya kanina kaya walang dahilan para madaling matuklasan ang kanilang kinaroroonan. Nagbago ang ekspresyon ni Ning Daoran. Paanong hindi niya alam ang ibig sabihin ni Yang Kai? Kaya naman, mabilis niyang pinalakas ang kanyang divine sense upang maingat na suriin ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Ilang sandali pa ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. May kakaibang mark sa katawan ko. Kailan? Kung hindi dahil kay Yang Kai, hindi niya sana maingat na hinanap ang kanyang katawan, at hindi rin niya makikita ang mark na ito sa kanyang katawan. Maaari mo bang tanggalin ito? Tanong ni Yang Kai. Susubukan ko. Mataimtim na tumango si Ning Daoran at nakatuon sa pagkontrol sa kanyang kapangyarihan sa pagtatangkang iwaksi ang mark. Samantala, ipinagpatuloy ni Yang Kai ang kanyang kapangyarihan sa 3 pa at tumakas sa malayo. Ang 8 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagmamadaling humabol ngunit hindi nagtagal, si Huang Quan, na nangunguna sa kanila, ay tumigil sa kanyang paglalakad na may galit na galit. Napatingin sa direksyon niya ang 7 nasa likod niya ngumuso si Huang Quan. Wala na ang soul tracing mark. Nahanap na siguro nila. Kawawa naman. Lahat ng pagsisikap natin ay walang kabuluhan. Napabuntong hininga si Jin Gang habang hindi niya mapigil ang sampain ang maliit na brat na bihasa sa Dao of Space sa kanyang hininga. 2 beses nang sinira ng batang iyon ang mga plano ng Prison League. Ayos lang. Maaaring nabigo tayo sa pagkakataong ito, ngunit magkakaroon tayo ng iba pang mga pagkakataon sa hinaharap. Nakapagtataka, medyo optimistic si Huang Quan sa sitwasyon. Dahan-dahan niyang binigay ang kanyang manggas at tumalikod para bumalik, 10,000 kilometro ang layo, sina Yang Kai, Ning Daoran, at ang iba pa ay lumipad pasulong na kasing bilis ng hangin. Sinabi ni Ning Daoran, mas maganda kung maaari mong pag-isipang muli ang iyong desisyon, Junior Brother. Maraming pagbabago ang naganap sa Prison Star kamakailan. Natatakot ako na hindi inaasahan ng mga elder na mangyayari ito sa Dao Theory Assembly. Ang magagawa lang natin ay magtulungan at suportahan ang isa't isa hanggang sa matapos ang lahat para makatakas tayo sa lugar na ito ng ligtas. Matapos maranasan ang insidente ngayon, nagpasya si Yang Kai na sundan si Ning Daoran upang hanapin si Lin Feng at ang iba pa. Tulad ng binanggit ni Ning Daoran, ang Prison League ay napakalakas na walang sino man ang makakalaban sa kanila ng mag-isa. Kailangang sundin ng mga kalahok na cultivator ang kanilang halimbawa at makipagsiksikan upang manatiling mainit. Si Yang Kai ay may kanyang space secret techniques, kaya maaari siyang makatakas kahit na hindi siya manalo, gayunpaman, kailangan din niyang alagaan si Lu Jing. Hindi siya sigurado kung mapoprotektahan niya ang huli kung mahulog sila sa kritikal na panganib. Naglakbay sila ng 2 buong araw bago dumaong si Ning Daoran sa isang tigang na bundok. Sinuri niya ang nakapalibot na topography at kinumpirma ang kanyang posisyon bago siya kumuha ng insenso at sinindihan. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang lumipad ang isang figure mula sa hindi kalayuan at dirdiretsong dumapo sa harapan nila. Nilinggan niya si Yang Kai at ang iba ay bahagyang nakasimangot bago siya lumingon kay Ning Daoran at kinuyam ang kanyang kamao. Pagbati, Senior Brother Ning. Tumango si Ning Daoran. Pinadala ka ba ni Brother Lin dito? Tama iyan. Hiniling sa akin ni Senior Brother na sunduin ka. Manguna ka na. Bahagyang tumango si Ning Daoran. Sinulyapan muli ng taong iyon si Yang Kai at ang iba pa. Bagamat nakita niyang kakaiba ang kanilang presensya, hindi siya kumibo at nanguna ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal bago sila pumasok sa isang kuweba sa kailaliman ng isang bundok. Lubhang tuyo ang kuweba at walang kakaibang amoy sa hangin. Bukod dito, ang nakapalibot na mga pader ng kuweba ay pinalamutian ng mga kakaibang bato na naglalabas ng fluorescent light at nagpapaliwanag sa daanan ng kuweba. Sinundan nila ang lalaki habang paliko-liko ito sa loob ng kuweba. Walang sinasabi kung ilang kilometro ang kanilang nilakad bago biglang lumiwanag ang kanilang paningin sa kanilang harapan at bumungad sa kanila ang isang malaking karst cave. Hindi bababa sa 100 tao ang natipon sa lugar na ito. Bilang karagdagan, mayroong isang grupo ng 9 na tao na nakatayo sa unahan. Malinaw na hinihintay nila ang pagdating ni Ning Daoran. Ang pinuno ng grupo ay si Lin Feng. Mga senior brothers, nandito si Senior Brother Ning. Sabi ng cultivator na nanguna kanina.
Lumipat ang tingin ni Lin Feng upang tumingin sa likod ni Ning Daoran, pagkatapos ay napabulalas siya ng may pagtataka. Yang Kai, sinabi ni Ning Daoran. Nakasalubong ko si junior brother Yang sa daan at inimbitahan siyang sumama sa akin dito. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Mukhang sinasabi ng iyong reaksyon na hindi ako tinatanggap dito, Brother Lin. Malamig na ngumuso si Lin Feng. Nandito ka na. Aalis ka ba kahit hindi kita tinatanggap? Ngumiti si Yang Kai. Dahil nandito na ako, syempre hindi ako aalis. Bahagyang tumanggo si Gupan sa kanya mula sa tabi ni Lin Feng. Sa kabilang banda, ang iba ay hindi pamilyar na mukha kay Yang Kai. Hindi niya alam kung saang cave heaven o paraiso sila kabilang, ngunit hindi iyon nakakagulat dahil hindi pa niya ito nakatagpo noon. Yung iba nakatingin din sa kanya na nagtataka. Marami sa kanila ang mukhang hindi masaya, ngunit hindi ito maaaring makatulong. Ang dahilan ng kanilang paglahok sa Dao Theory Assembly ay dahil naputik na niyang kay ang tubig noong una. Sinundan lamang nila ang kani-kanilang mga masters sa paglalakbay na ito upang makita ang mundo at madagdagan ang kanilang karanasan. Napilitan lamang silang lumahok sa Dao Theory Assembly nang biglang lumitaw ang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Yang Kai. Bilang isang resulta, ang mga bagay ay naging maasim para sa kanila. Sa puntong ito ng Dao Theory Assembly, laganap ang Prison League at pinipilit silang lahat na magtago. Ito ay isang kahabag-habag na sitwasyon, ngunit sa kabutihang palad, sila ay nakakalap ng isang malaking puwersa ngayon. Mayroong 7 o 8 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanila, kahit na mahihirapan pa rin silang makipagkompetensya sa veteranong 6th grade Heaven Opening Realm Masters ng Prison League. Ito ay magiging mas kakaiba para sa kanila na magmukhang palakaibigan kapag nakita ang pangunahing salarin sa likod ng buong sitwasyon sa sandaling ito. Sa loob ng madilim na kuweba, kumikislap ng husto ang mga bituing punong-puno ng laman sa palso ni Yang Kai, na ginagawa itong napakakapansin-pansin. Isang grupo ng mga tao ang tumitig sa kanyang palso na may halong gulat at pagtataka. Ang pinakamaganda sa kanila ay mayroon lamang 30 o 40 na mga bituin, na kalahati lamang ng naipon ni Yang Kai. Sa kasamaang palad, mahirap manghuli ng isa pang nag-iisang kriminal sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari. Sa madaling salita, ang kabuoang mga tagumpay na kanilang naipon sa ngayon ay karaniwang matukoy ang kanilang mga huling ranggo sa Dao Theory Assembly. Nagkatinginan ng ilang tao na may gulat na tingin sa kanilang mga mata. Ang isa sa mga payat na kabataan ay tila nag-isip ng ilang sandali bago siya humakbang at nagtanong. Brother Lin, kilala mo ba si Brother Yang? Tumugon si Lin Feng na may masamang tingin. Nagkita na kami dati. Tumanggo ang taong iyon. Kaya ganyan yan. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Wei Gun na nakatayo sa likod ni Yang Kai. At, anong meron sa kanya? Kung tama ang hula ko, isa siya sa mga kriminal ng Prison Star, di ba? Bakit siya nandito? Ang itim na singsing sa palso ni Huigo ay ganap na naiiba sa gintong suot ng iba pang mga cultivator. Ipinaliwanag ni Ning Daoran. Ito ang Grey Bones Heavenly Monarch. Ipinangako niya ang kanyang katapatan kay Junior Brother Yang. Hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili sa kanya. Sumimangot ang taong iyon. Sabi na nga ba, palaging may pagkakataon. Bawat kriminal sa Prison Star ay kasuklam-suklam at palihim. Dapat tayong laging mag-ingat. Tama si Brother Zhao. Ito ang ating tagwan. Hindi ito makikinabang sa sinuman kung ang balita ay lumabas at umaakit sa Prison League. Maaari kang sumama sa amin, kapatid na Ning, ngunit sina Brother Yang at Grey Bones Heavenly Monarch. Dahan-daang umiling ang isa pang tao. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay malinaw hanggat maaari. Ibinaba ni Huigo ang kanyang mga mata at sinabing, pinatay ni Huang Quan ang aking nag-iisang tapat na lingkod. Ang monarch na ito ay hindi mabubuhay sa ilalim ng parehong langit na gaya niya. Isa pa, ang monarch na ito ay naunang pumasok sa Prison League sa ilalim ng utos ni Master Yang, ngunit ang aking mga aksyon ay nalantad sa kalaunan, kaya ang monarch na ito ay walang iba kundi isang traidor sa mata ng Prison League. Dahan-daang umiling si Zhao Xing. Dapat ba naming tuparin ang iyong salita para dito? Brother Lin, napakataas ng pusta. Mas mabuting huwag na lang tanggapin ang dalawang ito sa ating kalagitnaan baka sila ay magdulot ng gulo sa atin. Magiging huli na ang lahat para sa pagsisisi. Marshall Pick, Kabanata 4470. In for a copper, in for a gold. Nagdilim ang ekspresyon ni Ning Daoran at humakbang siya pasulong at sinabing, hindi ka ba masyadong gumagawa sa maliit na bagay? Naniniwala ako sa karakter ni Brother Yang. Kung hindi dahil sa tulong ni Brother Yang, ang Ning na ito ay namatay na sa kamay ng Prison League.
Hindi ako mabubuhay para tumayo dito ngayon. Umiling si Zhou Xing. Brother Ning, hindi naman sa sinusubukan kong manggulo. Mas mabuti na lang na maging ligtas kaysa magsisi. Walang masama sa pagiging maingat. Ano sa tingin mo, Brother Lin? Lumingon si Zhou Xing upang tumingin kay Lin Feng, malinaw na sinusubukang pilitin si Lin Feng na pumanig. Pagkatapos ng lahat, si Lin Feng ay isang malaking kadahilanan sa likod ng dahilan kung bakit ang lahat ay nagtitipon sa lugar na ito. Siya ang may pinakamaraming sinasabi sa organisasyong nabuo laban sa Prison League. Tahimik na sinabi ni Lin Feng. Kami ni Yang Kai ay nagbabahagi ng buhay at kamatayang pagkakaibigan. Si Zhou Xing at ang iba ay natigilan sa sagot ni Lin Feng. Matapos makita ang hindi kanais-nais na pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Lin Feng at Yang Kai kanina, nagkamali sila sa pag-aakalang may ilang galit sa pagitan nilang dalawa. Sino ang maaaring umasa sa sagot na ito mula kay Lin Feng? Bagamat hindi ito direktang sagot, sapat na kitang-kita ang kahulugan ni Lin Feng. Nagtiwala siya kay Yang Kai. Hindi maisip kung anong klaseng karanasan ang pinagdaanan ng dalawa, medyo pangit ang mga ekspresyon nila. Sige, bumoto tayo kung dapat manatili sina Brother Yang at Grey Bones Heavenly Monarch. Mayroong daan-daang mga kasamahan natin na nakatayo sa likuran ko. Ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng lahat. Ito ay hindi maliit na bagay, kaya dapat din silang magkaroon ng karapatang ipahayag ang kanilang mga opinyon. Iminungkahi ni Zhou Xing. Hindi na kailangan. Kinaway-kaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Pumunta lang ako dito para i-escort si Brother Ning sa lugar na ito. Dahil dinala ko siya dito, aalis na ako ngayon. Bahagya niyang ikinuyom ang kanyang kamao, tumalikod siya at naglakad palabas. Dahil hindi siya tinanggap ng mga tao rito, kaya walang saysay na manatili. Maaaring malakas ang Prison League, ngunit wala siyang dapat ipag-alala dahil sa kanyang space secret techniques. Sina Huigu at Lu Jing ay natural na sumunod kaagad. Napabuntong hininga si Ning Daoran. Bakit maraming tao sa mundo ang nagmamalasakit lamang sa kita at sinusubukang lokohin ang isa't isa? Pagkatapos sabihin iyon, itinaas niya ang kanyang kamao kay Lin Feng at tumalikod para umalis. Bago pa magkaroon ng oras si Zhou Xing at ang iba pa na ipakita ang kanilang pagkagulat, isang maliit na figure ang dumaan sa kanila. Si Gupan pala ay tumakbo pasulong. Hindi na siya nakagawa ng maraming hakbang bago siya tumalikod para tingnan si Lin Feng. Paano ka, Senior Brother Lin? Ikaw mauna. Bahagyang tumanggaw si Lin Feng. Naunawaan ni Gupan at nagmamadaling lumabas ng walang ibang salita. Kontento ka na ba ngayon? Malamig na tiningnan ni Lin Feng si Zhou Xing at ang iba pa. Anong ibig mong sabihin? Ang mga ekspresyon ni Zhou Xing at ng iba pa ay sobrang pangit. Gusto lang nilang itaboy sina Yang Kai at Huigu, paano nila nalaman na aalis sina Ning Daoran at Gupan kasama si Yang Kai? Mayroon bang magandang relasyon ang dalawang iyon kay Yang Kai? Malamig na ngumuso si Lin Feng. Mag-isa ka lang. Aalis na rin itong si Lin. Pagkasabi niyon ay lumabas na siya nang nakatalikod ang mga kamay. Nagtanong si Zhou Xing, Brother Lin, saan ka pupunta? Gayunpaman, walang tugon. Inakay ni Yang Kai sina Huigu at Lu Jing pabalik sa daan ng kanilang pagdating at ilang sandali lang bago sila nakarating sa ibabaw. Napapailing na lang si Yang Kai nang marinig niyang sumigaw si Ning Daoran mula sa kanyang likuran. Brother Yang, hintayin mo ako. Nagtataka siyang lumingon sa likuran niya. Brother Ning, ikaw. Ngumiti si Ning Daoran. Ang mga halaga ng mga taong maikli ang paningin ay hindi naaayon sa sarili ko. Tumingin siya sa likuran niya at idinagdag. Hindi lang ako. Lumabas si Gupan mula sa likuran at bahagyang tumanggo sa kanilang dalawa. Hindi napigilan ni Yang Kai ang tumawa, ngunit bago pa siya makapagsalita sa kanya, nakita niya si Lin Feng na sumusulpot sa kanyang likuran. Ano ang hitsura na iyon? Pinandilatan ni Lin Feng si Yang Kai. Sa tingin mo ba ang Lin na ito ay isang walang utang na loob na tao? Pinigilan ni Yang Kai ang pagtataka sa kanyang mga mata at tumawa ng mahina. Ito ay mahusay. Maliban kay senior sister ko at brother Shu, lahat tayo ay nagtipon muli. Malumanay na sagot ni Lin Feng. Sa anumang kaso, ipinauubaya namin sa iyo ang lahat sa susunod na 3 buwan. Kung makatagpo tayo ng sinuman mula sa Prison League, pananagutan mo ang pagtakas natin. Maaaring hindi alam ng iba ang mga pamamaraan ni Yang Kai, ngunit alam na alam nila ang kanyang mga kakayahan. Bumalik sa Great Cosmological Realm, nakatakas siya sa pagtugis ng 12 ng Divine Spirits kahit na siya ay nasa Emperor Realm lamang noong panahong iyon. Ngayong siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, imposibleng makuha siya ng isang bagay na walang halaga gaya ng Prison League. Tumawa si Yang Kai. Sigurado ka. Sisiguraduhin ko ang kaligtasan mo. Tara na.
Kailangan nating maghanap ng bagong taguan para makapaghintay tayo sa huling 3 buwan ng mapayapa. Iminungkahi ni Linfang. Tumango si Gupan. May alam akong lugar na napakatagong mabuti. Pwede na tayong pumunta doon. Kung gayon, guguluhin ka namin para manguna, junior sister. Iniunat ni Ning Daoran ang kanyang kamay sa isang magalang na kilos. Nagkaroon ng malaking kaguluhan pabalik sa loob ng Karst Cave. Sa partikular, ang mga nasa ilalim ng 6th grade Heaven Opening Realm ay nalilito kung ano ang gagawin. Nang magsimula silang magsiksikan, kabuuang 9 na 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang nagtipon. Hindi pa nagtatagal ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay umakyat sa Heaven Opening Realm, ngunit hindi kakaunti ang kanilang bilang. Ito ay sapat lamang upang ipagtanggol laban sa liga ng bilangguan upang magkaroon sila ng pagkakataong lumaban kahit na nakatagpo sila ng kalaban. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay nagkaroon ng matalim na pagliko. 2 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang sabay-sabay na umalis, 7 na lang ang natira. Maging si Linfang, isa sa mga taong responsable sa pag-oorganisa ng grupong ito, ay umalis na. Natural lang na hindi matahimik ang mga tao. Karamihan sa mga tao ay hindi alam kung ano ang nangyari ngayon. Ang alam lang nila ay may dumating na grupo ng mga tagalabas. Kasunod nito, ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay tila hindi sumang-ayon tungkol sa isang bagay at naging sanhi ng ganitong sitwasyon. Ang mga pabulong na talakayan at hindi mabilang na pag-uusap ng Divine Sense ay kumalat sa buong kuweba. Bakit kayo nagdadaldal lahat? Manahimik kayo. Galit na sigaw ni Zhou Xing, ang kanyang kutis ay pula sa galit. Hindi niya akalain na haantong din sa ganitong sitwasyon ang mga bagay. Ang kanyang orihinal na intensyon ay pilitin lamang sina Yang Kai at Wei Gun na umalis. Sino ang makakaalam na aalis din sina Linfang at Gupan? Nakakahiya na ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng lakas ng kanyang pangkat na hamina ng husto. Ang iba pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay lahat ay nakatingin sa kanya, ang ilan sa kanila ay malinaw na may sukat ng pagsisisi sa kanilang mga mata, na nagpapataas lamang ng kanyang galit. Tumangala siya at malamig na ngumuso. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong uri ng mga ideya ang pumapasok sa iyong ulo. Pinaplano mong pilitin si Yang Kai na umalis at pagkatapos ay humanap ng pagkakataon na patayin siya para makuha ang mga tagumpay na naipon niya. Ngayong naging magulo na ang mga pangyayari, sa halip ay ako na lang ang sinisisi mo. Paano ito makatwiran? Lahat ng mga taong nagsalita para tanggihan si Yang Kai kanina ay mukhang napahiyan nang ilantad niya ang kanilang mga unang plano. Maaaring hindi sila nakikipag-usap sa isa't isa, ngunit hindi may kakaila na ang ilan sa kanila ay sabik na kumilos pagkatapos makita ang masaganang bilang ng mga bituin sa palso ni Yang Kai. Kung nagmula si Yang Kai sa isa sa mga cave heavens o paraiso, hinding-hindi sila magkakaroon ng ganoong pag-iisip. Gayunpaman, si Yang Kai ay mula sa Voidland, kaya anong mga kahihinatnan ang mangyayari sa kanila kahit na sila ay talagang pumatay sa kanya. Brother Zhao, wala nang saysay na pag-usapan ito ngayon. Dapat nating isipin kung ano ang gagawin sa hinaharap. Ngayong umalis na sina Brother Lin at Junior Sister Gu, wala na tayong sapat na lakas para lubusang labanan ang Prison League. Huwag mong kalimutan, ang Prison League ay may 8 veteranong 6th grade Heaven Opening Realm Masters. May nagsabi, tama iyan. Bakit hindi natin hilingin kay Brother Lin at Junior Sister Gu na bumalik? Para naman kina Yang Kai at Grey Bones Heavenly Monarch, walang malaking problema sa pagsali nila. May nagmungkahi. Kung papayagan nilang sumama sa kanila sina Yang Kai at Wei Gu, magkakaroon sila ng 12 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanilang panig, kasama si Ning Daoran. Magkakaroon sila ng lakas na maihahambing sa Prison League kahit na nakatagpo nila ang kanilang mga kaaway. Isang madilim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhou Xing habang malamig niyang sinabi. Paano kung anyayahan mo silang bumalik? Hindi tulad ng hindi mo nakita ang mga tagumpay na naipon ni Yang Kai sa ngayon. Kung tama ang hula ko, siguradong mananalo siya sa Dao Theory Assembly. Kung mangyayari iyon, ano ang mangyayari sa pagmamataas ng Cave Heavens at Paradises? Brother Zhao, ibig mo bang sabihin? Napangiwi siya saglit bago siya walang awa na nagsabi. In for a copper, in for a gold. Lahat sila ay namangha. Hindi nila naisip na si Zhou Xing ay magiging napakalupit, gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, tila walang mas mahusay na solusyon sa kanilang mga problema. Kung maaalis nila si Yang Kai, tiyak na isa sa kanila ang mananalo sa Dao Theory Assembly. Kung iyon ang kaso, ito ay katanggap-tanggap kahit sino ang nanalo sa Dao Theory Assembly. Ngunit, sa kasong ito, kailangan nating harapin si Brother Lin at ang iba pa. May nag-aalalang sabi,
Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa pagmamataas ng Cave Heavens at Paradises. Maiintindihan ni Brother Lin at ng iba pa. Hindi natin kayang ipagpaliban ang bagay na ito. Kailangan nating lumipat ngayon, kung hindi, huli na ang lahat. Pagkatapos nating magtagumpay sa bagay na ito, hahanap tayo ng mapagtataguan. Maaaring makapangyarihan ang Prison League, ngunit ang Prison Star ay malawak. Bukod dito, ang Dao Theory Assembly ay magtatapos sa loob ng 3 buwan. Hanggang doon na lang tayo magbutas. Maging ang mga taong nag-alinlangan kanina ay natukso sa kanyang mga salita. Mabilis na nagkasundo ang 7. Kasunod noon ay dali-dali silang umalis ng magkasama. Sa labas ng kuweba, tahimik na pinag-aralan ni Zhou Xing ang mga bakas na naiwan sa paligid bago lumingon upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Pagkatapos nito, pumunta siya sa langit. Sa daan na ito, mabilis na sumunod ang 6 sa kanya. Makalipas ang 1 oras, sinusundan niyang kay si Gupan sa kanyang pinagtataguan nang bigla itong sumimangot. Tumingin siya sa likod at nakita niya ang maraming figurine na nababalot ng liwanag na humahabol sa kanila mula sa likuran. Gayun din, agad na napansin ni Lin Feng at Ning Daoran at lumingon sa likod, na nagulat sa kanilang nakita. Ano ang gusto nila? Kumunat ang noo ni Lin Feng. Kahit na medyo malayo pa sila, pamilyar na pamilyar siya sa mga figurang iyon. Halatang halata na mga kasamahan niya sila noon. Sila ang bagong advanced na 6th grade Heaven Opening Realm Masters ng Cave Heavens and Paradises. Brother Lin, maghintay ka. Lahat ngayon ay hindi pagkakaunawaan. Pakinggan mo ang aming paliwanag. Si Zhou Xing, na nangunguna, ay sumigaw ng malakas. Hindi nagduda si Lin Feng kay Zhou Xing. Kaya huminto siya at lumingon sa likod. Nang tumayo siya roon ng hindi gumagalaw, si Yang Kai at ang iba pa ay walang pagpipilian kundi tumigil din. Sa likuran nila, si Zhou Xing at ang iba pa ay tuwang-tuwa sa nakita. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at nag-effort pa sa pagmamadali. Habang sumasara ang distansya sa pagitan ng magkabilang partido, ang kanilang 6th grade Heaven Opening Realm aura ay patuloy na umakyat. Bahagyang kumunot ang kilay ni Ning Daoran. May mali. Kahit si Lin Feng ay napansin na may kakaiba. Parang hinahabol sila ng mga taong ito para makipag-away, hindi para makipagpayapaan. Bago pa man siya makapagtanong sa kanila ng anuman, narinig niya ang isang sigaw mula sa pinuno, si Zhou Xing. Atake. Sa isang iglap, ang 7 taong iyon ay naging 7 magkahiwalay na daloy ng mga ilaw. Kumilos sila alinsunod sa diskarte na kanilang tinalakay noon, nagmamadaling pumunta kay Yang Kai at sa iba pa. Bago pa man sila dumating, ang kapangyarihan ng iba't ibang secret technique at artifact ay sumabog sa kanilang harapan. Hong hong hong. Nagpalipat-lipat ang mga figure at ang kapangyarihan ng kanilang miniature ay nagbanggaan sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang namatay ang marahas na puwersa, halos parang ang lahat ng nauna ay ilusyon lamang. Gayunpaman, agad na naging maliwanag ang magulong sitwasyon. Ang 12 6th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa 2 panig ay pinaghiwalay sa 5 magkakaibang larangan ng digmaan. Sina Lin Feng, Gupan, at Ning Daoran ay bawat isa ay hinawakan ng isang tao sa isang harapang paghaharap. Sa kabilang banda, 2 tao ang hamarang kay Huigu sa kaliwa at kanan. Katulad nito, may 2 tao na nakatayo sa harap ni Yang Kai. Ang isa ay si Zhou Xing at ang isa ay isang binata na may malajade na kutis. Bagamat na natiling hindi gumagalaw ang lahat habang nagliliyab ang mga aura ng kani-kanilang miniature universe. Tahimik na nagbanggaan ang kanilang mga aura at pinigilan ang isa't isa, na naging sanhi ng bahagyang pagkadistorbo ng paligid. Para kay Lu Jing, itinapon siya ni Yang Kai ng 1,000 kilometro ang layo at ngayon ay nanunood ng labanan mula sa malayo, nanginginig sa takot. Marshall Peak, Kabanata 4471. Bakit kailangan mo akong pilitin? Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin si Lin Feng sa paligid na may pangit na ekspresyon. Senior Brother Lin, mangyaring iwasan ito. Ang binata na humarap sa kanya ay mabilis na nagsabi. Kung hindi, ang junior brother na ito ay lubhang magugulo. Tulad ni Lin Feng, isa siyang core disciple mula sa isa sa Cave Heavens and Paradises. Bilang isang pag-iral na direktang sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm, ang kanyang lakas ay kapantay ng kay Lin Feng. Sa makatuwid, sila ay pantay-pantay kung ito ay dumating sa isang labanan. Ni hindi kayang talunin ang isa. Bukod dito, ang kanilang mga aksyon ay makakasira lamang sa kapayapaan sa pagitan nila. Hindi lang si Lin Feng. Sina Ning Daoran at Gupan ay nasa magkatulad na sitwasyon. Tanging sina Yang Kai at Huigu lamang ang nakaharap sa 2 bagong advanced na 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanilang sarili. Nang makita ang sitwasyong ito, paanong hindi alam ni Lin Feng kung ano ang pinaplano ni Zhou Xing at ng iba pa.
Si Huigu ay isang veteranong 6th grade Heaven Opening Realm Master. Ang mga cultivator na dumating upang harangin sila ay alam na hindi sila ang kanyang mga kalaban sa kanilang sarili. Kaya naman, nagtalaga sila ng 2 tao para pigilan siya. Sa kabilang banda, mayroon ding 2 tao na nakapalibot kay Yang Kai. Mukhang ang totoong target ni Zhou Xing at ng iba pa ay si Yang Kai. Lahat sila ay bagong advanced na 6th grade Heaven Opening Realm Masters na wala pang 100 taong karanasan, kaya imposible para kay Yang Kai na mauna sa isang 2-on-1 na labanan. Hanggat naalis nila si Yang Kai, si Zhou Xing at ang isa pang lalaki ay malayang tumulong sa pagtanggal kay Huigu. Maging si Huigu ay nasa panganib kung kailangan niyang harapin ang 4 na kaaway ng sabay-sabay. Para naman kay Lin Fang, Ning Daoran, at Gu Pan. Hindi nag-alala si Lin Fang. Sa kanilang mga puwersa sa likod nila, hinding-hindi sila papatayin ni Zhou Xing at ng iba pa maliban kung gusto nilang magsimula ng digmaan sa pagitan ng kani-kanilang mga sekta. Ngunit, sapat na ba ang 2 maliit na bagong advanced na 6th grade Heaven Opening Realm Masters para talunin si Yang Kai? Lumingon si Zhou Xing kay Lin Fang. Brother Lin, mangyaring huwag maiinip. Maghintay ka lang sa tabi. Itong Zhao na ito ay hihingi ng tawad sa iyo pagkatapos mong matapos dito. Wala kang naiintindihan. Dahan-daang umiling si Lin Fang. Itigil ang paggawa ng walang kabuluhan. Dito na natin tapusin ang insidenteng ito. Si Yang Kai ay isang master ng Dao of Space, kaya ang mga sagabal na iyon ay laro lamang ng bata para sa kanya. Ang katotohanan ay ganap na kayang tumakas anumang oras. Sa kasamaang palad, si Zhou Xing at ang iba pa ay ganap na nakakalimutan ang katotohanan iyon at may katangahang naniniwala na ang tagumpay ay nasa kanilang kamay. Sumagot si Zhou Xing, Brother Lin, mangyaring magkaroon ng respeto sa sarili. Huwag mong sirain ang relasyon nating magkakapatid. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Yang Kai at ngumiti. Thousand Cranes Paradise Zhou Xing. Ang isa pang binata na may malajade na hitsura ay yumoko rin at nagpakilala. Huang Anyi ng Pure Yang Cave Heaven. Tiningnan sila ni Yang Kai na may walang pakialam at walang ekspresyon na tingin sa kanyang mukha. Patuloy na nakangiti si Zhou Xing habang nagtanong. Papatayin mo ba ang iyong sarili, o gusto mo bang kami ni Senior Brother Wang ang pumatay sa iyo? Kung pipiliin mong magpakamatay, maaari kang pumili ng komportableng paraan para mamatay. Makakakuha ka upang panatilihin ang isang buong bangkay at ginagarantiya ko na ang iyong katawan ay ibabalik at ihahatid sa Voidland para sa libing. Ngunit, kung kikilos kami ni Senior Brother Wang, hindi ko magagarantiya kung gaano karami ang maiiwan sa iyong bangkay. Sumunod si Huang Anyi. Hindi ko rin nais na atakihin ka, maliban kung walang ibang pagpipilian. Maaaring lahat tayo ay 6th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit tayo ay mula sa Cave Heavens and Paradises. Masama para sa aming reputasyon kung kumalat ang balita na pinatay ka namin sa isang 2-on-1 fight. Sayang naman. Sinulyapan niya ang mga bituin sa palso ni Yang Kai at dahan-dahang umiling. Ang puno na napakalayo sa itaas ng kagubatan ay tiyak na mawawasak ng hangin. Tumangala si Yang Kai sa langit at nagpakawalan ng mahinang buntong hininga. Ang kanyang ekspresyon ay tila naiinis. Nakakairita. Natigilan sina Zhou Xing at Huang Anyi nang marinig ang mga salitang iyon. Tumawa si Zhou Xing. Tama ka. Tiyak na maraming mga problema sa mundo. Ang mga karaingen, katanyagan, at kapalaran ay bumabalot sa puso ng mga tao. Kamatayan lamang ang magpapalaya sa iyo mula sa kanila. Dahil naintindihan mo na ang puntong ito, bakit ka pa nag-aalangan? Gusto mo bang pilitin kami ni Senior Brother Wang na kumilos? Nakakainis ka talaga. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo at kumunot ng malalim ang kanyang noo, mukhang mapait at sama ng loob. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Zhou Xing. Yang Kai, huwag mong tanggihan ang aming kabaitan at pilitin ang aming kamay. Isinasaalang-alang namin ang iyong pagkakakilanlan bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya naman ayaw naming gawing masyadong mahirap ang mga bagay para sa iyo. Huwag mong sirain ang kagandahang loob na ipinapakita namin ni Senior Brother Wang sa iyo. Patayin ang iyong sarili ng mabilis, kung hindi, kikilos kami ni Senior Brother Wang. Nakakainis kayong lahat, isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Yang Kai. Biglang humakbang pasulong, bigla niyang inangat ang kanyang nakababang ulo at isang nakakatakot na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, halos kasing bulag ng 2 araw. Siya ay mukhang napaka-agresibo at sa parehong oras, isang hindi maipaliwanag na puot na may halong pagpatay na layunin ang bumuhos sa kanya. Hindi ko nais na gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo na mga tao mula sa Cave Heavens at Paradises. Kaya bakit kailangan mo akong pilitin?
Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhou Xing habang sumisigaw siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Matigas ang ulong tanga. Atake. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, nanguna siya at sinugod si Yang Kai. Hindi rin nagdalawang isip si Wang Anyi at mabilis na sinunod ang halimbawa ni Zhou Xing. Maaaring nagmula sila sa iba't ibang mga sekta, ngunit ang kanilang mga paglilinang ay parehong malalim. Sa sandaling ito, nagtutulungan sila ng walang kamali-mali. Ang kanilang mga figure ay parang dalawang umiikot na tuktok habang sila ay tumatawid at dumadaloy sa isa't isa. Isang tao ang nakalahad ng palad habang ang isa naman ay pumutok ng suntok. Ang World Force ng dalawang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ay bumangon mula sa kanilang mga pag-atake at humarap kay Yang Kai. Ang kanilang mga pag-atake ay walang awa, na nagpapakita ng kanilang walang awa na layunin na pumatay. Ang totoo ay hindi rin nila kayang magpigil. Hindi pa nagtagal ang kanilang pagsulong, kaya hindi sila masyadong pamilyar sa pagkontrol sa kanilang lakas. Bilang isang resulta, sa tuwing sila ay umaatake, maaari lamang silang umatake ng buong lakas. Si Yang Kai ay nagpakawala ng mahinang dagandong at ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe ay sumabog. Ang kanyang magkabilang kamay ay naging isang barrage ng mga anino ng kamao na lumipad sa kalangitan upang salubungin ang kanilang mga pag-atake. Hong hong hong. Bumangga at sumabog sa kaguluhan ang World Force. Kahit na sa pagsugpo sa Prison Star Grand Array, ang paligid ay nabasag na parang sirang salamin. Maiisip lamang ng isa kung gaano karahas ang sitwasyon kung wala ang pagsupil ng Grand Array. Kaagad pagkatapos nito, dalawang figure ang pinalipad pabalik na parang mga saranggola sa papel habang sabay-sabay na umuubo ng dugo sa hangin. Lahat maliban sa isang naruroon ay nagulat sa nakita. Nakatitig sa kawalan ng tingin sa dalawang taong pinalipad, iniisip nila kung may mali sa kanilang mga mata. Noong una ay inakala nila na ang pagtutulungan ni Zhou Xing at Wang Anyi ay tiyak na matatalo si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay kakasulong pa lamang sa 6th Grade Heaven Opening Realm. Walang sino man ang dapat na mas malakas kaysa sa iba. Kung nagsanib puwersa ang dalawang tao, imposibleng ang nag-iisang tao ang magiging kalaban nila. Gayunpaman, ang katotohanan ay naging napakahirap para sa kanila na tanggapin. Ang mga pinalipad at nagdure ng dugo ay sa halip ay sina Zhou Xing at Wang Anyi. Nanlalaki ang mga mata ni Lin Feng habang nakatitig sa gulat sina Gu Pan at Ning Daoran. Tanging si Hui Gu, na naipit sa pagitan ng dalawang 6th Grade Heaven Opening Realm Master, ang tila inaasahan ang resulta nito at dahan-dahang umiling. Ang mga bata at ignorante ay talagang walang takot. Personal niyang nasaksihan kung paano pinatay ni Yang Kai ang Giant Clam Heavenly Monarch. Kahit na ang isang veteranong 6th Grade Heaven Opening Realm Master tulad ng Giant Clam Heavenly Monarch ay nabigong tumagal ng higit sa ilang paghinga laban kay Yang Kai bago mamatay ng malungkot, sa makatuwid, hindi niya talaga maintindihan kung saan nakuha ng mga bata at bagong advanced na 6th Grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ang kanilang pagtitiwala na atakihin ang freak na ito. Napagod lang ba sila sa buhay? Ito ay tiyak na dahil inaasahan na ni Hui Gu ang resulta na ito kaya hindi siya nag-alala na makitang kinubkob si Yang Kai ng dalawang bagong advanced na 6th Grade Heaven Opening Realm Masters. Paano? Posible ba ito? Si Zhou Xing ay mukhang gulat na gulat. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig at ang miniature universe sa kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Ngayon lang, nakipagpalitan siya ng daan-daang suntok kay Yang Kai, at natalo siya sa bawat pagkakataon. Bukod dito, ang kanyang miniature universe ay dumanas ng matinding pagkabigla sa bawat suntok. Isa lang ang posibilidad na mangyari ang ganoong resulta, ang pamana ng miniature universe ni Yang Kai ay higit na nakahihigit sa kanya. Iyon ang tanging dahilan para sa isang panig na kinalabasan. Ang isang veteranong 6th Grade Heaven Opening Realm Master tulad ng Yellow Spring Heavenly Monarch ay maaaring nakamit ang epekto sa antas na ito, ngunit si Yang Kai. Nakalusot lang siya sa 6th Grade Heaven Opening Realm kamakailan. Bukod dito, ang oras ni Yang Kai mula noong ang kanyang pagunlad ay dapat na mas maikli kaysa sa kanyang sarili dahil si Zhou Xing ay may hindi bababa sa 10 taon mula noong siya ay nagtagumpay. Bago natapos ang pag-iisip sa isipan ni Zhou Xing, naramdaman niyang nanlalabo ang kanyang paningin saglit. Pagkatapos, tumangala siya at naramdaman niyang halos lumundag ang kaluluwa niya sa katawan niya. Si Yang Kai ay lumitaw mismo sa kanyang harapan sa isang punto. Sobrang lapit nila na halos magkadikit ang kanilang mga mukha. Bakit? Kailangan mo akong pilitin. Umihip ang nakakapasong mainit na hangin mula sa mga butas ng ilong ni Yang Kai. Ikaw. Ang mga balintataw ni Zhou Xing ay nagkontrata sa laki ng isang karayom.
Nang walang kaunting pag-aalinlangan, buong lakas niyang ibinato ang isang suntok sa direksyon ni Yang Kai. Sa kasamaang palad, ang palitan ngayon lang ay nagdulot ng kanyang miniature universe sa kaguluhan. Hindi lamang siya ganap na walang kapangyarihan sa pag-atake sa sandaling ito, ngunit halos hindi niya makuha ang anumang world force mula sa kanyang miniature universe. Hinawakan ni Yang Kai si Zhou Xing sa pamamagitan ng kamao. Nakatayo sa harap ni Zhou Xing, malakas siyang sumigaw. Ipagpapatuloy mo pa ba paglaban sa akin? Habang nagsasalita, sumuntok siya at tinamaan si Zhou Xing sa dibdib. Kotse! Ang tunog ng pagkabali ng mga tadyang ni Zhou Xing ay umalangaw-ngaw sa hangin. Ang mga damit sa kanyang likod ay sumabog at ang isang bahagi ng kanyang likod ay nakaumbok palabas. Lalong bumibigat ang dumadaloy na dugo sa kanyang bibig habang sumasayaw ang mga bituin sa kanyang paningin. Pakiramdam ko ay isang napaka-brutal na puwersa ang bumangga sa kanyang miniature universe at muntik na itong paghiwalayin. Hindi ko siya kalaban. Hindi ko naman siya kalaban. Nagsimulang magpanik si Zhou Xing. Ang pamana ng miniature universe ng kabilang partido ay hindi mabilang na mas malakas kaysa sa kanya, at kung magpapatuloy ang mga bagay sa bilis na ito, tiyak na mamamatay siya. Itinaas ang kanyang kamay, sinenyasan niya ang isang bagay sa likod ni Yang Kai. Hindi mo naman siguro pagsisisihan ang mga ginawa mo hanggat hindi mo nakikita ang kabaong mo. Kung ganoon ang kaso, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na takot. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Ang mga kamao ni Yang Kai ay nag-transform sa isang malapad na anino ng kamao na hamampid sa dibdib ni Zhou Xing. Nanatiling nakataas ang kamay ni Zhou Xing sa hangin habang sinisigawan niya si Wang Anyi, na tulala na nakatayo sa likod ni Yang Kai. Iligtas! Iligtas mo ako! Brother Yang, maawa ka. Sigaw ni Lin Fang, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Bumalik din sa katinoan si Ning Daoran at nagmamadaling sumigaw. Brother Yang, huwag kang pabigla-bigla. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Noong una ay naisip nila na si Yang Kai ay walang pagpipilian kundi ang tumakas kasama sina Zhou Xing at Wang Anyi na nakikipagtulungan laban sa kanya. Sinong makakaalam na dudurugin niya ang mga ito sa isang ulo sa pag-aaway? Sa ilang sipa at suntok pa lang, tuluyan nang nasira ni Yang Kai ang kakayahan ng kanyang dalawang kalaban na lumaban, kaya naman tumagal sila ng ilang oras para makabawi mula sa kanilang pagkagulat. Nang makitang nagiging mahirap ang sitwasyon, mabilis silang nagsimulang sumigaw para pigilan si Yang Kai. Si Zhou Xing ay isang core disciple ng Thousand Cranes Paradise, kaya ang kanyang status ay katumbas ng kanilang katayuan. Magkakaroon ng malaking problema kung papatayin siya ni Yang Kai dito. Kung tutusin, ang pagpaslang sa isang core disciple ng isa paradise ay tiyak na magdudulot ng malaking kahihinatnan at malaking kaguluhan. Tumigil si Yang Kai, nakataas ang kanyang nakakapasong kamao sa kanyang harapan. Ang kanyang ekspresyon ay mabangis at brutal. Nang tumingin siya sa likuran niya, nakita niya si Wang Anyi na namumutla sa gulat. Pagkatapos, sinulyapan niya ang nakataas na braso ni Zhou Xing at tahimik na nagtanong. Humihingi ka ng tulong. Dapat sinabi mo ng mas maaga. Akala ko sinusubukan mo pa ring lumaban. Si Zhou Xing ay nagsuka ng dugo at ang kanyang aura ay biglang hamina. Nakakaawa ang mahina. Si Yang Kai ay tumingin ng patagilid kay Zhou Xing at dahan-dahang umikot paatras bago ibinaba ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang mga kamao na may malungkot na ekspresyon. Nakakainis ang lahat ng ito. Nakagawa na naman ako ng panibagong sama ng loob sa ibang tao. Noon, napilitan si Yang Kai sa isang sulok at wala ng ibang pagpipilian kundi pumasok sa 5th Grade Heaven Opening Realm sa harap ng 4 na High Grade Heaven Opening Realm Masters. Ang kanyang mga aksyon sa wakas ay nagbigay daan sa kanya upang makatakas sa mga mata ng Cave Heavens at Paradises na nakatarget sa kanya. Ngunit ngayon, na-thrash niya ang isang core disciple mula sa Thousand Cranes Paradise, na maaaring magdulot ng bagong sama ng loob. Hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng matinding pagkabalisa. Hindi niya nais na gumawa ng isang hakbang laban sa sinuman, ngunit palaging may pumipilit sa kanyang kamay. Ang bagong sulong na 6th Grade Heaven Opening Realm Masters na lumipad para patayin si Yang Kai ay na-freeze sa gulat. Gumawa sila ng walang kabuluhang plano bago sila umalis. 3 tao ang itinalaga upang pigilan sina Lin Fang Gupan, Ning Daoran, at Gupan, habang ang 2 pa ay itinalaga upang sugpuin si Weigo. Samantala, sina Zhou Xing at Wang Anyi ay inatas ang makipag-ugnayan kay Yang Kai. Kapag napatay nila si Yang Kai, papatayin nila si Weigo. Kapag tapos na sila, matagumpay nilang matatapos ang kanilang misyon. Pagkatapos, nagplano silang humanap ng taguan para itago ang kanilang sarili sa susunod na 3 buwan hanggang sa matapos ang Dao Theory Assembly.
Kaya lang, iba ang sitwasyon sa harap nila ngayon sa inaakala nila at nalilito sila sa gagawin. Marshall Pick, Kabanata 4472. Ang kamatayan ni Zhou Xing. Tumabi. Itinulak ni Lin Feng ang matamlay na binata na nakaharang sa kanyang daan at sumugod kay Zhou Xing. Tinulungan niya si Zhou Xing na tumayo at inabot upang suriin ang kanyang aura ng mabilis bago ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Mabilis ding lumapit si Ning Daoran at kinakabahang nagtanong, "Kamusta siya?" Malungkot ang ekspresyon ni Lin Feng habang mabilis niyang inilabas ang isang bote ng spirit pills. Binuksan niya ang bote, ibinuka ang bibig ni Zhou Xing bago ibuhos ang buong bote sa kanyang bibig. Magkagayunman, patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa bibig ni Zhou Xing. Hindi niya kayang lunukan ang spirit pills. Sinubukan ni Lin Feng ng maraming beses, ngunit lahat ng kanyang mga pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Bigla na lang, ang malabo na mga mata ni Zhou Xing ay nagningning ng nakakatakot na liwanag. Hinawakan niya si Lin Feng sa braso at mamulong. "Maghiganti. Ako." Pagkasabi noon ay tila may mabilis na tumakas sa kanyang katawan. Maaaring hindi gaanong nagbago ang kanyang katawan, ngunit ang eksena ay kahawig ng isang lobo na pinasabog. Isang makakapal na world force ang dumaan sa kanilang paligid. Ang lahat ng natitirang 6th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay namutla sa nakita. Ang kanyang miniature universe ay gumuho. Sa hindi kalayuan, si Huang Anyi ay bumulong-bulong sa pagkatulala. Maaaring hindi pa nila nasaksihan ang isang bagay na tulad nito dati, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang pagkilala sa kababalaghan. Ang miniature universe sa katawan ni Zhou Xing ay gumuho. Iyon ang tanging dahilan para sa hindi pangkaraniwang bagay na ito kung saan ang World Force ay naglaho ng marahas na mangyari. Dahil ang ugat ng isang Heaven Opening Realm Master ay nasa kanilang miniature universe, ang tanging wakas kasunod ng pagbagsak nito ay ang kamatayan. Unti-unting kumalma ang tumatakas na World Force. Nang muli silang tumingin, si Zhou Xing ay ganap na wala ng buhay. Galit na nanlilisik ang dalawang mata niya. Ang mga baga ng puot ay nanatiling nag-aalab sa kanyang maputlang orbs, na tila hindi pa naaalis. Si Zhou Xing ay namatay. Isang core disciple of Thousand Cranes Paradise, si Zhou Xing, ay patay na. Sa isang direktang sagupaan kay Yang Kai, wala pang isang dosenang hininga para sa kanya na mabugbog ng husto kaya ang kanyang miniature universe ay gumuho at siya ay namatay. Nagkatinginan sina Lin Feng at Ning Daoran at nakita ang matinding pag-aalala sa mga mata ng isa't isa. Maging si Yang Kai ay natigilan. Hindi niya akalain na ang kabilang partido ay magiging napakahina para sumuko sa ilang suntok. Hindi tulad ng plano niyang pumatay ng sinuman, ngunit tila gumamit siya ng kaunting lakas. Sa katotohanan, mula noong siya ay umunlad sa 6th grade Heaven Opening Realm hanggang ngayon, nakalaban na ni Yang Kai ang maraming 6th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit lahat sila ay mga veterano tulad ni Mao Zi at Zhu Xian, kaya malayo ang kanilang miniature universe na mas matatag. Maaaring hindi sila kalaban para sa kanya, ngunit maaari pa rin silang makipagpalitan ng ilang daang suntok sa kanya kahit papaano. Lahat ba ng bagong advanced na 6th grade Heaven Realm Opening Masters? Napakahina. Sa karagdagang pagsasaalang-alang, napagtanto ni Yang Kai na ang miniature universe sa katawan ng bagong sulong na Heaven Opening Realm Master na ito ay hindi pa matatag, kaya tiyak na madali para sa kanila na bumagsak sa ilalim ng isang marahas na pambobomba. Malaking aksidente ang lahat ng ito, ngunit ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito. Naging mataimtim ang tingin ni Yang Kai habang tinitingnan niya si Huigo. Agad na naramdaman ni Huigo na kumirat ang kanyang puso sa nakita habang naiintindihan niya ang intensyon ni Yang Kai. Nais niyang patahimikin ang lahat ng mga saksi. Kaagad na napansin ni Lin Feng ang pagtaas ng layunin ni Yang Kai na pumatay. Nang makita ang hitsura ni Yang Kai, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto at sumigaw siya sa mga tao. "Bakit nakatayo pa rin kayo dyan?" Mabilis ding nag-react si Ning Daoran. Nasa estado ng pagkabigla pa rin, tumayo siya sa harap ni Yang Kai at hinaranggan ang kanyang paningin habang sumisigaw. "Brother Yang, pakitahimik ang sarili mo." Tumabi. Si Yang Kai ay agresibong tumingin kay Ning Daoran. Isang mahinang kislap ng pawis ang tumulo mula sa noo ni Ning Daoran, ngunit hindi siya natinag habang time niyang sinabi. "Brother Yang, huwag kang pabiga-bigla. Kung gagawin mo talaga ito, tapos na ang lahat." Ang bagong sulong na 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanilang paligid ay nasa estado ng pagkabigla pa rin matapos masaksihan ang pagkamatay ni Zhou Xing. Walang sino man sa kanila ang nakabawi ng ganoon kabilis. Si Lin Feng ay parehong galit at balisa habang siya ay sumigaw. "Gusto ba ninyong lahat mamatay?
Bakit nakatayo ka pa dyan? Habang nagsasalita, inihagis niya ang bangkay ni Zhou Xing kay Huang Anyi at pilit silang hinimok. Mawala. Nagmamadaling sinalo ni Huang Anyi ang bangkay ni Zhou Xing at sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan nang maramdaman niyang mahigpit na nakakulong sa kanya ang hangarin na pumatay ni Yang Kai. Mahirap na hindi mapansin, kaya naman nagbago agad ang ekspresyon niya. Bitbit ang bangkay ni Zhou Xing sa kanyang mga bisig, nagmamadali siyang tumakas. Noon lamang bumalik sa kasalukuyan ang iba pa sa bagong advanced na 6th grade Heaven Opening Realm Masters, bawat isa sa kanila ay naging isang stream ng liwanag na mabilis na tumakas. Tumayo si Lin Feng at lumapit kay Yang Kai. Huminto sa tabi ni Ning Daoran, tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Yang Kai at sinabing, Brother Yang, kung gusto mo talagang patahimikin ang mga saksi, mangyaring magsimula sa amin ni Brother Ning. Panigurado, hindi kami tatutol. Simula nang umalis kami sa Great Cosmological Realm, pareho naming utang sa iyo ang aming buhay. Babayaran na lang namin ang utang namin sa iyo. Malamig na pinandilatan ni Yang Kai si Lin Feng nang ibinalik ng huli ang kanyang titig nang hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa oras na muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang matalim na liwanag sa mga ito ay nawala at tanging dagat na lamang ng init ang natitira. Nakangiting umiling siya at nagsalita. Anong kalokohan ang iniisip ninyong dalawa? Nakahinga ng maluwag si Lin Feng. Natutuwa akong napag-isipan mong muli. Habang mukhang kalmado si Lin Feng, nararamdaman pa rin niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Sa paghusga sa kung paano pinatay ni Yang Kai si Zhou Xing ngayon lang, sila ni Ning Daoran ay tiyak na hindi mapipigilan si Yang Kai kahit na sila ay nagtutulungan. Muling bumuntong hininga si Lin Feng bago time na nagsalita. Huwag mo kaming sisihin. Kami ay kumikilos lamang para sa iyong pinakamahusay na interes. Ang pagpatay kay Zhou Xing ay maaaring hindi isang maliit na bagay, ngunit maaari pa ring magkaroon ng puwang para sa pagmanyobra kung siya lamang ang nag-iisa. Sa kabilang banda, wala nang babalikan kung talagang kinatay mo ang iba. Alam ko, bahagyang tumanggo si Yang Kai. Inihayag ni Shu Linggang na ang mga pagkamatay ay hindi tatanungin sa panahon ng Dao Theory Assembly at na walang sama ng loob kahit sino ang namatay sa Prison Star. Magkagayunman, ang mga salitang iyon ay mga salita lamang. Kung sino man sa Cave Heavens and Paradise's core disciples ang mamamatay, hinding-hindi hahayaan ng mga dakilang puwersa sa likod nila ang bagay na ito. Si Zhou Xing ay isang core disciple ng Thousand Cranes Paradise at isang henyo na direktang umabant sa 6th grade Heaven Opening Realm. Dahil sa sapat na panahon, maaari na siyang maging isa sa mga haligi ng Thousand Cranes Paradise. Gayunpaman, namatay siya sa kamay ni Yang Kai. Ang sama ng loob na nabuo sa pagitan nila ay tiyak na lumalim. Aksidente ito dahil hindi kailanman nilayon ni Yang Kai na patayin si Zhou Xing, ngunit nagawa ang ginawa. Tumingin si Yang Kai sa kanyang palso at nakita ang halos 80 bituin. Siya ay orihinal na may malapit sa 70 bituin habang si Zhou Xing ay may humigit kumulang 30. Kasunod ng pagkamatay ni Zhou Xing, ang kanyang mga tagumpay ay inilipat sa iba pang malapit. Hindi lang si Yang Kai ang nakatayo sa tabi ni Zhou Xing kanina, kaya parehong nakakuha ng pantay na bahagi sina Lin Feng at Ning Daoran. Ang gayong magagandang tagumpay ay karaniwang magagarantiyahan kay Yang Kai ang nangungunang pwesto sa Dao Theory Assembly. Kaya naman, wala na siyang kailangan pang gawin ngayon. Ang natitira na lang ay umupo at maghintay. Tara na, binuo ni Yang Kai ang kanyang emosyon at tinipon ang iba. Maaaring aksidente ang pagpatay kay Zhou Xing, ngunit nakatadhana siyang magkaroon ng away sa Thousand Cranes Paradise ngayon. Hindi niya maisip kung gaano kalakas ang pamana ng isang paraiso. Gayunpaman, medyo nakakabaliw isipin na mapipigilan niya sila sa kanyang kasalukuyang cultivation bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Lakas. Kailangan ko ng higit na lakas. Sa kasamaang palad, ang kailangan ni Yang Kai sa kanyang antas ng paglilinang upang lumakas ay ang oras. Ang pagpino sa Heaven Opening Pills at mga mapagkukunan ng iba't ibang grado ay nangangailangan ng maraming oras. Imposibleng marami siyang magawa sa magdamag. Ang nakatagong lugar na binanggit ni Gupan ay matatagpuan sa gitna ng isang bulubundukin. May isang nakatagong kuweba sa paanan ng isang bundok, isa na halos imposibleng mapansin maliban kung ang isa ay maingat na naghahanap. Matapos makapasok sa kuweba at maglakad ng ilang kilometro, nakarating sila sa isang uri ng utopia. Ang tanawin sa lugar na ito ay napakaganda at payapa. Sa makatuwid, nanirahan sila at tahimik na naghintay para matapos ang Dao Theory Assembly. Sa paglipas ng panahon, paminsan-minsan ay nagtitipon si Yang Kai at ang iba pa para uminom ng tsaa o talakayin ang Dao o makipagpalitan ng iba't ibang secret technique.
Anuman ang mga pagbabago sa labas ng mundo, namuhay sila sa kapayapaan. Lahat sila ay bagong advanced na 6th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya natural lang na marami silang karaniwang paksang pag-uusapan. Bukod pa rito, ang pagpapalitan ng kani-kanilang mga karanasan sa paglilinang ay nagbigay daan sa lahat na makakuha ng isang bagay mula sa isa't isa. Si Huigu ay isang veteranong 6th grade Heaven Opening Realm Master at ang tagal ng oras na ginugol niya sa realm na ito ay ilang beses na mas mahaba kaysa sa iba sa kanila na pinagsama, kaya natural na mas marami siyang masasabi pagdating sa mga usapin ng cultivation sa realm na ito. Ang kanyang paminsan-minsang paggabay ay magbibigay din kay Yang Kai at sa iba pa ng inspirasyon. Kahit na si Yang Kai ay mas malakas kaysa kay Lin Feng at sa iba pa, nagmula sila sa iba't ibang cave heavens at paradises. Sa makatuwid, nakipag-ugnayan sila sa maraming bagay na hindi pa niya narinig noon. Natutunan ni Yang Kai ang maraming kawili-wiling bagay sa mga buwan ng kanilang pakikipag-ugnayan. Sa isang tiyak na araw, ang mga taong masayang nag-uusap ay biglang nanigas sa pagkagulat at tumingin sa kanilang mga ginintoang wristband. Isang kakaibang alon ng spiritual energy ang tumitibok na ngayon mula sa mga wristband na ito. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo upang makita ang hindi pangkaraniwang bagay at agad na napagtanto na nakatanggap sila ng mensahe ng Divine Sense. Sa wakas ay matatapos na ang Dao Theory Assembly. Dahan-daang tumayo si Lin Feng. May kalahating buwan pa bago magbukas ang labasan, ngunit dapat na tayong magsimulang maghanda. Hindi na kailangang sabihin, walang sino man ang nagkaroon ng anumang pagtutol. Dahil wala nang may impake, naghanda na lamang sila sa kanilang paglalakbay makalipas ang ilang sandali. Pinaalis sila ni Huigu dahil wala siyang paraan para sundan sila sa paglalakbay na ito dahil itinuring pa rin siyang kriminal sa Prison Star. Gayunpaman, isinulat niya ang kanyang pangalan sa loyalty list kaya naniwala siya na hindi siya papansinin ni Yang Kai. Maghintay ka muna dito. Kakausapin ko ang mga tao ng Yinyang Cave Heaven mamaya para pag-usapan ang iyong kalayaan. Bilin ni Yang Kai. Susunod ako sa utos mo, Master. Tumugon si Huigu nang nakayuko. Tahimik na nanonood sina Lin Feng, Ning Daoran, at Gupan mula sa gilid. Kung hindi nila nasaksihan ang lakas ni Yang Kai para sa kanilang sarili, magiging mahirap para sa kanila na maunawaan kung bakit magiging masunurin sa kanya ang isang veteranong 6th grade Heaven Opening Realm Master. Noong una, naniniwala sila na si Huigu ay nakipagkasundo kay Yang Kai para makipagtulungan sa isa't isa kapalit ng isang bagay. Hanggang sa kalaunan ay napagtanto nila ang katotohanan. Ang dalawang ito ay may relasyong master-servant sa pagitan nila. Tara na, tumawag si Yang Kai. Ibinalot ang kanyang enerhiya kay Lu Jing bago siya umakyat sa langit. Binanggit ni Su Yingzhu na ang labasan ng Prison Star Grand Array ay magbubukas muli kapag natapos na ang isang taon. Bukod dito, ang lokasyon ng labasan ay tinukoy sa Divine Sense message mula kanina. Para sa kadahilan ng iyon, ang kailangan nilang gawin ay magmadali sa lokasyon at dumating sa loob ng limitasyon ng oras. Aalis sila ng kalahating buwan ng maaga, kaya walang madali ang pagdating sa oras. Habang pumailan lang sila sa kalangitan, nakita ng maliit na grupo ang ilan sa mga cultivator na nakikilahok sa Dao Theory Assembly na lumilipad palabas mula sa kanilang mga pinagtataguan upang sumunod sa kanilang likuran. Ang mga kalahok na cultivator ay nanatili sa pagtatago sa lahat ng ito, marahil upang maiwasan ang pangangaso ng Prison League. Natural lang sa kanila na mabilis na sumunod nang mapansin nila ang ilang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na namunguna sa pasulong. Ang pagsali sa makapangyarihang grupong ito ay magbibigay sa kanila ng pakiramdam ng seguridad. Kung hindi, wala silang kapangyarihang lumaban kung makaharap nila ang Prison League sa daan. Hindi pinansin ni Yang Kai at ng iba pa ang mga taong ito dahil sumusunod lang sila sa malayo at hindi nang ahas na lumapit ng malapitan. Makalipas ang mahigit 10 araw, sa wakas ay dumating ang grupo ni Yang Kai sa tinukoy na lokasyon. May isang malaking bato na naputol na makinis upang bumuo ng isang bagay na katulad ng isang plataporma doon at tila ang labasan ay lalabas sa itaas nito. Kaya lang, walang kahit isang tao sa paligid sa isang sulyap. Gayunpaman, nabatid na maraming tao ang nagtatago sa malapit nang sila ay mag-scan sa lugar. Malinaw na maraming tao ang dumating ng maaga, ngunit hindi sila nang ahas na ihayag ang kanilang sarili ng madali, na piniling manatili sa pagtatago.